dulo ng mundo. Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Araw-araw ay napapanood natin sa telebisyon ang Laban o Bawi. Ang patok na game portion ng Itbulaga. Di na mabilang ang sumali sa palarong ito na may nakalaang 1,000,000 pisong papremyo sa sino mang mapalad na kalahok. Ang ilan sa kanila ay nginitian ng kapalaran at tuluyan ang nagbago ang buhay nang makuha nila ang inaasam-asam na gantimpala. Samantalang ang iba'y patuloy pa rin nangangarap na sana sa kanilang pagsali sila naman ang dalawin ng swerte. Ngayong gabi, espesyal po ang pagtatanghal na magpakailanman dahil 2 kwento ng mga nagwagi sa Laban o Bawi ang ating itatampok. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang unang kwento ng mag-asawang Joel at Arcely de los Santos. First time mo? Ha? First time mo? Oo, ngayon lang ako nakasali dito sa Laban o Bawi. Ha? Ako kasi, pangatlong beses ko na to eh. Puro nga lang eliminate. Pero okay lang yun. Sabi nga nila, laban kung laban. Malay mo, baka swerte. Oh, mag-ready na kayo. Patapos na commercial, next na kayo. Pakihawak na. Kaya mo yan. Huling linya ng kantang ito, ang mamatay ng dahil sa'yo. Roman! Lupang inirang? Lupang hinirang is correct! Ay nako, hindi na pwede yung mga laman-laman ninyong ganyan. Nakita ko na yan eh. Ilabas mo ang magulang mo. At magbayad kayo ng utang nyo. Utang-utang kayo, hindi man kayo marunong magbayad. Wala po talaga dito nanay at tatay namin. Ay ganon, pinagtataguan ninyo ako. Eh manluloko naman pala kayo eh. Ha? Nung mangutang kayo sa akin, hindi kayo nagdalawang salita. Ano? Tama na po. Nagtatakot na po itong dalawang kong kapatid. Talaga lang dapat kayong matakot. Dahil pag hindi kayo nagbayad ngayon, dadalhin ko kayo sa bahay ko at gagawin ko kayong katulad. Mrs. Castro! Mrs. Castro! Oh, ikaw babae ka. Ilang araw na akong balik-balik dito. Parati ka na lang wala. Asan ang bayad mo? Mrs. Castro, wala pa ho kaming pera eh. Ay, naku, leche naman, oo. Eh, hindi ka naman pala marunong kausap eh. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Pasok na sa loob. Sige. Mrs. Castro, eto po. Ba't ito lang? Kulang to ah. Yan po kasi lahat ng pera namin eh. Kung gusto nyo, balik na lang ho kayo bukas, didilihensyo na lang po ako. Sige, siguraduhin mo lang magbabayad kay bukas. Dahil pag hindi, utang-utang kayo, hindi naman pala kayo marunong magbayad. Hampas lupa. Pasensya na po ulit. Lugmok sa kahirapan ang pamilya ni na Joel at Arcely. Gaano man ang kanilang pagsisikap, tila mailap pa rin ang hangad nilang kasaganaan. Ngunit sa kabila nito, hindi sila tumitigil sa pangangarap. Nung makilala ko si Arcely, isang buwan lang, niyaya ko na magpakasal. Mabilib na bilib talaga ako dyan sa pag-aasawa mo, pare. Kaya lang pare, hindi ganun kadali buhay may asawa eh. Hindi ako nagreklamo ha. Hulog ng langit sa akin yung misis ko at saka yung 3 anak ko. Kaya lang, alam mo pare, madalas, naisip ko malayo yung buhay namin dun sa pinangako kong buhay kay Arcely nung niyaya ko sa magpakasal. Eh, lahat naman ginagawa mo, di ba? Oo, pero kulang pa pare. Wala kaming maayos na bahay. Minsan, pagkain sa lamesa, inutang pa namin. Piyesta nga sa amin kapag dilata ulam. Biro ka talaga, oh.
Alam mo pare, isa lang talaga pangarap ko. Sana balang araw, maipadama ko sa pamilya ko yung isang masagana, kahit papano, komportableng buhay. Yan lang, pare. Ayos yan. Diyan ka na pala. May problema ba? Wala. Ayaw ko pa magsisinungaling sa akin. Ano ba iniisip mo? Wala. Huwag mo na ako intindihin. Naiinis lang ako sa sarili ko eh. Kasi sana kung naipanalo ko yung laban o bawi, di sana maganda na buhay natin ngayon. Hindi na tayo namumblema sa pera. Hindi mo naman dapat sisihin sarili mo eh. Kung merong dapat sisihin sa sitwasyon natin, ako yun. Hindi ikaw. Kasi hindi ako nakapag-aral. Kung hindi ako nagbulakbol nun, sana nakapagtapos ako kahit papano. Kahit papano, mas maganda trabaho ko. Kahit papano, mas maayos yung buhay na naibibigay ko sa inyo. Hindi naman ako nagre-reklamo sa buhay natin eh. Masaya naman ako kahit ganito lang tayo. Alam ko namang hindi ka nagre-reklamo eh. Kaya lang, alam ko din kasi na masigit pa dito yung buhay na dapat binibigay ko sa inyo. Hayaan mo. Balang araw, darating din ang swerte sa atin. Makikita mo, magbabago ang lahat. Maayos din yan. Ang importante, sama-sama tayong buong pamilya sa pakikipaglaban sa agos ng buhay. Alam naman yun, di ba? Basta magkakasama tayo, ayos na. Diba? Bawi! Bawi! Laban! Uy, ano ba kayo? Huwag kayo masyadong maingay. Natutulog ang kapatid nyo. Kailan po ba kayo na? Laban o bawi? Bawi. Bawi ako, bawi. Bawi! Laban! Bawi! Laban! Bato! Ay, kayo pala, Mr. Chua. Pasok ko kayo. Arcely, 3 buwan ka na hindi nagbabayad ng upa. Opo, alam ko po. Pasensya na po kayo. Medyo gipit lang ho kami ngayon eh. Wala ka namang buwan na hindi ka gipit eh. Negosyante lang ako. At nalulugi ako sa inyo mag-anak. Magbabayad po kami. Hinihintay ko lang ho ang sweldo ng asawa ko. Kailan? Bukas na bukas po. Nangako ka na naman. Yun din ang sinabi mo nung 1 linggo. Totoo na po ito. Magkakapera ho ang asawa ko. Aasahan ko yan, Arcely. Bukas, magbabayad ka. Dahil kung hindi, ipapapulis kita. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba ako, Arcely? Opo. Mabuti kung ganon. Bukas, aasahan ko yung bayad mo. Ayoko! Ayoko ulit! Halika na dito. Mag-uumaga na. Ayoko! Ayoko nga eh! Bakit ba tayo lilipat? Ayoko na lumipat! Ang madami na
na ako kaibigan dito. Mawawala na ako ng kaibigan. Anak, ano ka ba? Pag nahuli nila tayo, makukulong tayo. Wala na tayong pambayad eh. Kaya po, diba, intindihin mo naman kami. Bakit? Ako ba iniintindi niyo? Ayoko nang umalis dito eh. Basta, kung gusto niyo umalis, maiiwan ako dito. Nay, bakit ba tayo nagkaganito? Alam mo, ako din naman eh. Ayoko umalis dito. Lalo na, alam ko, wala naman hindi patan. Ayoko malalamukan kayo sa labas. Ayoko lalamigin kayo. Kaya wala naman tayong magagawa. Wala tayong pagpipilian. Kaya parang awa mo na. Sundin mo na lang kami. Dito. Huwag ka mag-alala, anak. Balang araw, pinapangako ko sa'yo. Bibilang ko kayo ng bahay. Tandaan mo yung sinabi ko. Pangako ko yan. Sumama ka na lang ngayon. Ha? Ha? Tara na. Tara na. Pare. Pare, wala na akong bare. Binigay ko ng lahat eh. Nililimusan mo ba kami? Ha? May loko ka pala eh. Bakit? Mukha bang pulube pamilya ko, ha? Eh bakit ba? Binigyan ko na nga kayo. Pasensya ka ba? Nangiba ako ng limos mo? Ha? Bihira, nilimusan ka na. Ganyan ka pa eh. Yes na, pare. Biga lang ako. Pagod din ako eh. Okay lang, sige. Joel, ang nangyayari sa'yo? Joel! Joel, ano ba? Masahan ako, Sally. Sawa na ako maging mahirap. Kaya pa tayo makakaahon sa ganito. Nakapangutang si Joel sa amo niya, kaya nakalipat sila sa isang bahay. Pero sadyang mapaglaro pa rin ang tadhana. Nay! Ang kuya nanginginig at nilalagnat! Ha? Ito? Ako, ang taas talaga. Tumawag ka ng tayo, dali! Ito! Paano hindi niyo pwedeng tanggapin ang anak ko? Kinukumbuso ng anak ko. Kailangan niya ng tulong niyo. Relax lang po kayo, misis. Hindi ko po sinabing hindi namin kayo tanggapin. Nasaan ba yung doktor niyo? Kakausapin ko yung doktor niyo! Asan na? Huminahon lang po kayo, misis. Huminahon! Saan niyo nakalagay ng anak ko? Itulungan niyo siya! Hindi ko po kayo pwedeng i-admit kung wala po kayong deposito o wala kayong medical card. Wala nga akong pera! Wala akong pera! Ano yung bibigay ko sa inyo? I'm very sorry, misis. Pero hospital policies po. Kailangan po may deposit. Anong gagawin niyo? Ano mamatay anak ko? Ha? May charity po kami. Doon na lang po kayo pumunta sa kabilang building. Sel. Joel! Lito! Ano ba naman to? Sunod-sunod na problema dumarating. Hindi naman ito titigil. Matapos mapalaya sa kanilang tinitirahan, ang anak naman ni na Arcelia at Joel na si Ian ang dinapuan ng karamdaman. Pakiramdam noon ng mag-asawa, tila ba wala nang katapusan ang trahedya sa kanilang pamilya. Nagkapulmonya ang anak ninyo. Pero huwag kayong mag-alala.
Ayos na lagay niya ngayon. Salamat po. Iwanan ko muna kayo. Pag may kailangan kayo, patawag niyo na lang ako. Thank you, sir. Nay? Tay? Huwag ka muna magsalita. Mahina ka pa. Pasensya na po kayo, ha? Pasensya saan? Sadya po. Kung nagkasakit ako. Alam ko na po, wala na tayong kakain eh. Lalo lang po tayong babaon sa ang... Huwag ka nga mag-isip na ganyan. Wala kang kasalanan. Pasensya po talaga. Wala kang kasalanan, ano? Kung meron man may kasalanan dito, kami yun ang tatay mo. Kasi hindi namin mabigay magandang buhay sa inyo eh. Ang kaya lang namin ibigay na sobra-sobra sa inyo yung pagmamahal namin. Yun na naman po talagang kailangan namin eh. I love you po, Nay. I love you po, Tay. Hindi. Pag binuksan na yun, ay, kawahan ka ng Diyos. Oh. Eh, naku naman, Nay, ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na huwag kayong nagbibila dito sa araw. Eh, bawal ito sa sakit ninyo, ah. Anak naman, kung sesermonan mo lang ako, eh sana hindi ka na sumunod dito. Oo nga, Nay. Alam niya naman ito lang yung isang pangarap ni Lola eh, yung makasali dito sa Laban o Bawi. Pare, bakit daw tayo pinapatawag? Ewan ko. Hindi ko lang, basta ikaw na rin susunod eh. Ikaw na susunod. Basta, kung manalo man ako, hindi naman para sa sarili ko. Ay! Naku, tulungan kita. Ako na po. Ito pa. Oops. Ere pa. Sasali ka rin? Opo, ako po tsaka yung asawa ko. Sumali na ako dati, kaya lang natalo ho ako agad. Talaga? Ano, masarap ba yung maglaro sa Laban o Bawi? Masarap po, kaya lang po nakakatakot. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Joel. Magsasara na ang shop natin. I'm really very sorry. Hindi na ito kumikita at hindi na kayang patakbuhin pa ito ng mayari. Pero sa susunod na buwan, pare-pareho na tayong mawawalan ng trabaho. Ako, ang swerte mo, Iha. Ako naman kaya. Kailan kaya ako makapaglalaro sa Laban o Bawi? Sana naman swertihin ako. Bago man lang ako kunin ng Diyos. Naku, Nay, huwag kayong magsasalita ng ganon. Bad daw? Oo. Sinilayan ng pag-asa si Arceli nang malaman niyang muling makakasali si Joel sa Laban o Bawi. Ngunit hindi inakala ni Arceli ang magiging reaksyon ng asawa. Joel, nakainom ka ba? Wala to, gusto ko lang makalimot. Saan? Matulog na tayo. Joel, anong problema? Magsasara na yung shop. Sa isang buwan, wala na akong trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Ayoko magutom lalo ang pamilya ko. Joel,
May plano ang Diyos para sa atin. Nararamdaman ko yun. Alam mo kanina, tinawag sa Itbulaga yung pangalan mo para maglaro ng laban o bawi. Ha? Isinali ko ang pangalan mo at maglalaro ka bukas. Baka ito na yung swerteng hinihintay natin. Ayokong sumali, Sel. Bakit? Paano kung matalo na naman tayo? Ha? Aasa-asa tayo dyan, tapos wala na naman. Pero Joel... Tapos na usapan. Ayoko sumali, yun ang masusunod. Tila napaso si Joel, kaya ganoon na lamang ang pagtutol niya sa muling pagsali sa laban o bawi. Pero sa pagkakataong ito, buong-buo naman ang loob ni Arcely na kumbinsihin ang asawa na muling subukan ang kanilang swerte. Joel, pag-usapan muna natin to. Ano pang pag-uusapan natin? Papasok ako bukas, hindi ako pupunta ng Itbulaga. Pero Joel, baka ito na yung kapalaran natin. Paano kung dapat talaga tayong manalo? Paano kung talo na naman tayo? Eh di nawalan pa ako nakikitain ko bukas dapat. Kung mabawi kagad tayo nang hindi man lang nakikipaglaban, hindi ka naman ganyan dati, ha? Nagiging practical lang ako, Sel. Sayang yung mawawalang sweldo bukas kung hindi ako papasok. Hindi tayo pwede umasa dyan sa laban o bawi na yan. Ano yung pagpapamasahin natin? Wala tayong pera. Kung kinakailangan nating maglakad papunta sa Itbulaga, yun ang gagawin natin. Ewan ko sa'yo! Joel, gawin mo naman to para sa akin. Minsan lang ako humiling sa'yo. Alam mo yan? Gawin mo naman ito para sa akin. Hindi hinalintana na mag-asawang Arcely at Joel ang malayo at nakakapagod na biyahe patungo sa kanilang kaisa-isang pangarap. O, magsipag-ready na kaya. Umpisa na laban ng bawi. Basta Joel, tatandaan mo, ha? Pag natalo tayo, walang magbabago. Pumunta tayo dito, wala tayong pera, aalis din tayong walang pera. At saka, nandito pa rin ako sa tabi mo at hindi mo kailangang mapanalunan yon dahil libre ko yung binibigay sa'yo. Parang nadinig ko na yan, ah. Hindi, original yun. Mahal kita. Mahal din kita. Joel, dalawa na lang natira. 1,000 at 1 million. Ano ba gagawin mo sa 1 million, Joel, sakaling mapanalunan natin? Para sa pamilya ko po. Para sa pamilya mo. Palagay ko naman, kasya na sa pamilya mo ang 50,000 pesos. Eto, Joel! Hawakan mo na 50,000, Joel! Ang tanong! Laban o bawi? Laban po. Ruby, gawin mo ng 60,000 pesos. Dadagdagan ko pa ang hawak ko! 60,000! Laban o bawi, Joel! Laban po. Gawin mo pang 65,000 pesos. Uy! 65,000 pesos! Pag-isipan mong mabuti! Laban o bawi! Laban po. Laban si Joel. Tingnan natin kung anong pinapalit niya sa halagang 65,000 pesos. Laban o bawi? Laban po.
Laban talaga si Joel. Gawin mo 66,000 pesos. Uy, talaga bang may butan? Siyempre. Eto, 61. Laban na bawi. Laban po. Gawin mo 67,000 pesos. Laban po. Laban po. Isarado mo na ng 68,000 Gusto ko yan. pesos. 68,000 pesos, Ako hanggang dyan na lang ako sa 68. Hindi na ako tumaas. Pag-isipan mong mabuti. Hawak-hawak mo na yan. 68,000 pesos. Maganda na sa pamilya yan. Laban o bawi? Bawi na po, bawi na. Ba't napabawi si Joel? Bawi na po. Bakit ka nga napabawi? Sino ba yung tinitingnan mo dyan? Misis ko po. Mrs. Saan si misis mo dyan? Asan dyan? Yun po yung maliit. Abay, puro maliit yung tao Balik dyan, yung ah. tao nakikita. Alin dyan? Alin dyan? Yung may bag po, yun. Ayun, yung kumakaway-kaway. Yung naka-violet. Pwede. Ay, aba. Bakit si Mrs. Alin? Ano pala to? Machunuring sa asawa. So, bawi na si Joel. Bawi na po. Bawi na ba, Mrs.? Bawi na. Bawi daw si Bawi Mrs. na si Mrs. Bawi rin si Mr. Tingnan natin kung ano ang pinagpalit ni Mrs. at ni Joel sa halagang 68,000 pesos. Hop! Laban o bawi? Laban o bawi? Laban po, laban. Oy, teka. Nag-iba ang ihip ng hangin, Mrs. Sinuway ka. Lumaban. Ba't bigla-bigla na namang napalaban si Joel? Kinukutuban po ako. Feeling mo nandito ang 1 million. Sana po. Alam mo, Joel, pag wala dyan ang 1 million, 1,000 lang ang maiuuwi mo at ni Mrs. Yun na. Ang tanong, Joel, 68,000 laban o bawi? Hawakan mo na yan, Ruby. 68,000. Isipin mo na, nandito pa sa tabi mo. Laban o bawi? 68. Laban po. Gawin mo ng 75,000 pesos. Laban o bawi? Joel, 75,000. Hawakan mo para maramdaman mo. Hawakan mo mabuti. 75,000 pesos. Laban o bawi? 75 na yan, Joel. Laban po. Isarado mo na ng 80,000 pesos. 80,000 Laban o bawi? Laban po. Laban pa rin si Joel. Ruby, dagdagan mo pa ng 10,000 para isarado na natin ng 90,000 pesos. 90,000 pesos na yan, Joel! Ang dami na Laban yan! o bawi? Laban o bawi? Laban po. Bibilangan kita ng 5, Joel. Ayan. 1. Laban o bawi? Laban po. 2. Laban o bawi? Laban po. 3. Laban o bawi? Laban po. 4. Laban o bawi? Laban. 5. Laban o bawi? Ilakas mo! Laban po. 90,000 mga kaibigan, ipinagpalit ni Joel sa... Tignan mo, Joel! Gano'n na lang ang tuwa ng pamilya ni Joel dahil sa tinamunyang tagumpay. Isang selebrasyon ang idinaos para sa mga kapitbahay at kaibigan nila. Ngunit habang nagbubunyi sila,
isa namang pamilya ang nasa bingit ng trahedya. Bakit ganyan ang itsura ng anak ko? Bakit kung kailan magpapasko, malungkot ka? Pagod na ako. Matagal na rin naman ako nakikipaglaban sa mundo. Gusto ko nang magpahinga. Nay, ano naman ho kami ni Ira? Bakit? Akala mo ba pag wala na ako, pababayaan ko kayo ng apo ko? Pag nasa langit na ako, anak, lalapitan ko ang Diyos. Chichikahin ko siya. Tapos, magpapalakas ako sa Kanya. Maglalambing ako. Pag may partida na ako, tsaka ako bubulungan siya. Bubulong ko na padalhan ng swerte ang mga mahal ko sa buhay na iniwanan ko na. Wala na tanong ganyan. Tana po. Kahit wala na ako, sama-sama pa rin tayo. Basta anak, gusto ko kahit na ano mangyari, sama-samang magkakapamilya. Hindi tayo dapat naghihiwa-hiwalay. Opo, Nay. Alam ko po yun. Tandaan niyo, mahal na mahal ko kayo. Nay! 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 Tuloy kayo. Anong ibig sabihin nito, Joel? Diba, minsan nasabi ko sa inyong bibili ko kayo ng bahay. Eh, hindi ako marunong sumira sa mga pangako ko eh. Atin na to? Atin na to. Simple, maliit lang. Pero ating atin na to. Wala nang pwedeng magpalaya sa atin dito. Oo. Tingnan nyo na, dali! Halika na, Sa tinamo nilang swerte, unti-unti na ring nagkakaroon ng tagumpay ang mga pangarap ni Joel at Arceli. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa ating pangalawang kwento. Tungayan po natin ang pagsubok na hinarap ng mag-inang Maria Victoria at Ira bago nila nakamit ang tagumpay. Sa pagkamatay ng inang si Esther, tila lalong lumamlam ang pag-asa ni Maria Victoria at ng anak niyang si Ira.
Magdamay kami, Maria. Mauna na muna kami, ha? Maraming salamat. Kung kailangan mo ng tulong, kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tumawag, ha? Sige. Mauna na kami. Opo. Nay? Bakit? Anak. Anak. May mga pagbabagong mangyayari dahil sa pagkawala ng lola. Marami tayong utang na kailangang bayaran. Tapos ang tatay mo pa. May problema pa sa Saudi, hindi nakakapagpadala ng pera. Nay, hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan ko tumara dito kay Tito Mario? Dahil anak, kailangan kong gawin ito. Gusto ko sa bahay natin. Anak, wala na ang bahay natin. Sinuli ko na sa bangko dahil nakasanla yun. Nay, pwede naman po tayo lumipat kahit saan lugar. Gusto ko rin tulong. Basta magkasama tayo. Anak, sundin mo na lang si nanay. Aalagaan ka naman ni Tita Malu mo dito, hindi ka niya pababayaan. Ang daya-daya niyo naman eh. Kung nandito si Lola, hindi niya hayaan to. Di ba nga sabi niya, kailangan magkasama tayo palagi? Nak, sundin mo na lang si nanay, please. Pero, Nay... Sandali lang naman to eh. Kailangan lang maghanap ng trabaho ni nanay. Pag nakaluwag na ako, kukunin din naman kita eh. Ha? Nay, huwag niyo akong iwan. Anak, sana maintindihan mo na hindi rin gusto ni nanay itong ginagawa ko. Paano din naman ako pinapatay nito eh. Pero, sundin mo na lang si nanay. Pag nakahanap ako ng trabaho, kukunin din kita. Nay, huwag niyo akong iwan! Dala ng kahirapan, napilitan si Maria Victoria na ipaampon sa isang kamag-anak ang anak niyang si Ira. Sinikap ni Maria Victoria na maghanap ng trabaho sa pag-asang muli niyang mababawi ang anak. Ngunit sadyang mailap ang pagkakataon. Sir, sige na ho. Kailangan ko lang ho makakuha ng trabaho eh. I'm sorry, miss, but you're not qualified. Sir, subukan niyo muna ako. Kailangan ko lang ho ang trabaho na ito para makuha ko ang anak ko. Pwede ba, bis, umalis na kayong dalawa? Kasi nag-aaksaya lang kayo ng oras eh. Baka dumating yung boss ko. Mapagalitan pa ako, okay? Maria, kaya na marami pa lang tayong mahandang trabaho dyan eh. Kaya na. Maria, bakit? Naalala ko lang ang inay.
Kung nandito pa siya, may solusyon siya sa mga problemang ganito eh. Alam niya ang mga sagot sa mga katanungan. Mas lalo mo lang tinatorture yung sarili mo eh. Bakit hindi mo lapitan yung anak mo? Matagal naman na kayo hindi nakikita, di ba? Sheila, mas mabuti na yung ganito. Pero bakit ba? Wala pa nga akong matinong trabaho, di ba? Dami ko pang utang na kailangang bayaran sa bangko. Pag nilapitan ko siya at kinuha ko siya ngayon, baka nang lalo siyang masaktan pag nalaman niya hindi ko naman siya pwedeng kunin o hindi kami pwedeng magsama. Pero Maria, kapag nakikita kitang ganyan, ha? Alam ko mas lalo kang nahihirapan pag malayo sa'yo yung bata. Sheila, ganun lang siguro talaga maging isang ina. Kailan ko kaya mayayakap ang anak ko? Maria. Kailan ko kaya siya makakasama ulit? Naman. Sheila, hirap na ako. Dahil lang sa pera, hindi ko makasama anak ko. Maria. Tagal naman ang dasal ko sa Diyos eh. Mayakap ko yung anak ko. Yung makasama ko siya. Nahirap na ako. Maria! Ha? Di ba ang tunay mong pangalan ni Maria Victoria de Jesus? Oho. At tapos ang dati mong bahay ay dun sa San Pedro, Laguna? Ay, bahay ho ng nanay ko yun. Pero wala na ho yun dahil narimata na ng bangko. Nako, tiyak yun. Ikaw nga yun. Walang kaduda-duda. Ang alin nga ho? Kasali ka bukas sa Laban o Bawi sa Itbulaga. Napanood ko yung kanina sa TV. Ho? Paano ho mangyayari yun? Hindi naman ho ako sumasali. Hindi ako nagpapadala ng entry. Baka naman may nagpadala ng entry sa pangalan mo. O, di ba? Teka, pag nanalo ka, balatoan mo na lang ako, ha? Sandali lang, uuwi na muna ako. Magluluto pa ako, eh. Sige ho. Sheila, ang inay nagpadala ng entry. Ginamit ang pangalan ko. Sa kaalaman ni Maria Victoria, bago pala naratay sa karamdaman at namatay ang kanyang ina, naisali nito ang pangalan ng anak sa Laban o Bawi. Kaya't nang malaman nito ni Maria Victoria, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Salamat. Ira? Ira, anak! Nay! Ira? Ay! Galit nga pala ako sa'yo. Kasi hindi mo ako gusto kasama eh. Ira, anak. Huwag ka na magalit sa nanay. Alam ko namang naiintindihan mo ako dahil matalino kang bata, di ba? Siguro. Ewan natin. Alika, may pupuntahan tayo ngayon. Talaga po? Saan po? Merong huling regalo si Lola sa ating dalawa. Ano po yun? Isinali ako ng lola mo sa Laban o Bawi. Maglalaro ako ngayong tanghali sa Itbulaga. Talaga po, isinali ka ni Lola! Ay! Wow! Anak, alam mo ba kung anong ibig sabihin nun pag nanalo si nanay?
Di ibig sabihin, mababayaran ko na lahat ng mga utang natin at magkakasama na tayong dalawa. Hindi na tayo maghiwalay. Yes! Ako, anak, kinakabahan ako eh. Nay, huwag po kayong kabahan. Alam ko po nandito si Lola para bantayan tayo. Eh, nasa na nga pala yung picture ni Lola mo? Dala mo ba? Opo. Ay, pala. Nay, kung talaga pong binabantayan niyo ako, bigyan niyo po ako ng sign. Kapag number 7 po ang napunta sa aking numero, ibig sabihin ho, nandito kayo sa tabi ko, Nay. Maria, mag-pray ka lang. Andito kami. Pag-pray ka namin. Kinakabahan talaga ako eh. Huwag kakabahan. Ay, sana manalo tayo. 5, 6, number 7. 7! Maria, 7! Anak, 7 ang number ko. Maraming salamat, Nay. Andito si Lola. Nabigyan ng panibagong pag-asa ang buhay ni Maria Victoria nang mapasali siya sa Laban o Bawi. At sa bawat pag-usad ni Maria Victoria sa hagdan ng tagumpay, damang-dama niya ang paggabay ng kanyang yumaong ina. Question number 14. Sinong famous lovers ni Shakespeare ang may apelyidong Montague at Capulet? Sila daw ang mga star-crossed lovers. Yes, Arthur. Samson and Delilah. Mali ang Samson and Delilah. Raven. Wala na. Victoria, may sagot ka? Yes? Romeo and Juliet po. Parang hindi ka ba sigurado sa sagot mo? Yun ang tama, Romeo and Juliet. Grand finals na tayo. Diyan ka na lang, Andre. Tawagin natin si Victoria. At si Andre. At para sa ating grand finals, narito ang question number 21. Sinong superhero ang nagtatrabaho sa diaryong Daily Planet? Yes, Andre. Spider-Man. Spider-Man is wrong. Victoria, gusto mo tapusin ko ang katanungan? Opo. Sinong superhero ang nagtatrabaho sa diaryong Daily Planet? Ang superhero na ito ay si Clark Kent. Superman? Superman. I love you, Superman is correct! Victoria, dahil malapit na ang Pasko, bibigyan ka na namin ng magandang aginaldo. Yeah. 50,000 rubibigay mo kay Victoria. Huwag mo na, Victoria, 50,000. Laban o bawi? Laban po, laban. Eh, gawin mo ng 55. Aba, edi ito. 55,000 pesos, Victoria. Laban o bawi? Laban po, laban. Gawin mong 60,000. 60,000 pesos, Victoria. Laban o bawi? Laban po, laban. Gawin mo ng 65,000 pesos. Laban o bawi? 65,000 pesos, Victoria. Ang hawak mo pera. Laban o bawi? Laban daw, laban. Sino ba yung tinitingnan mo dyan, Victoria? Yung anak ko. Asan yung ang anak anak mo mo? dyan? Asan yung anak mo? Ayun. Sino naman yung kasama ng anak mo? Kaibigan ko po. Okay. Ano naman ang sabi ni anak? Anak, ano? Laban daw. Laban si anak. Ikaw, Victoria, laban o bawi?
Tingnan natin kung ano pinagpalit ni Victoria sa 65,000 pesos. Laban o bawi? Laban o bawi? Laban o bawi, Victoria? Laban po talaga, laban! Dagdagan mo ng 10,000 pa, 75,000 pesos! 75,000 pesos, Victoria, hawakan mo! Laban o bawi? Laban daw po, laban. Sabi naman ako po, laban. Sabi ng anak ni Victoria, laban o bawi? Kung ikaw ang tatanungin, laban ka o bawi? Laban po, laban. Gawin mo ng 85,000! 85,000 pesos na yan, Victoria! Laban o bawi? Laban po, laban. Victoria! Ang ipinagpalit mo sa 85,000 pesos ay... Laban o bawi? Laban po. Laban o bawi? Laban po. Gawin mo ng 95,000! Hoy! 95,000 pesos! 95,000 pesos na yan, Victoria! Ang saya ng ano yan, Pasko! Na ang Pasko! Merry, Laban o merry na bawi? Christmas! Laban o bawi, Victoria? Laban po. Isarado mo na ng 100,000 piso! Hoy! Victoria, hawakan mo na to! 100,000 pesos! Laban o bawi? Isandaan na yan, Victoria! Masaya na ang Pasko mo yan! Laban po, laban. Laban o bawi? Laban, laban. Laban po. 100,000 piso, mga kaibigan, ipinagpalit ni Victoria sa... Magkano kaya? Halika, Victoria! Niligaya kaya ang Pasko nilang magpamilya o malulungkot? Last chance, Victoria, bibilangan kita hanggang 5. 1, laban o bawi? 2, laban o bawi? 3, laban o bawi? Laban po. 4, laban o bawi? Laban po. 5, laban o bawi? Laban po talaga. Laban po talaga si Victoria. Tingnan natin kung magkano ang kanyang ipinapalit sa 100,000 pesos. Ayan, Victoria, tingnan mo! Congratulations, Victoria! Laban! 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 Etong sa'yo! Ayan! Ito na, ito na. Sarap nito. Pero kumain ka muna ha, bago mo tikman yan. Okay na ba? Wala na tayo naiwan sa kusina? Wala na po kasi po. Nilabas ko na po eh. Okay. Nay! Kakain na po tayo. Mag-aalas ko naman sa'yo, anak. Okay. Ako, masarap to ha. Oo nga. Alam mo anak,
Ang lola mo talaga, kahit nasa kabilang buhay na siya, hindi niya talaga tayo pinabayaan. Talagang ibinulong niya sa Diyos na mabigyan tayo ng napakagandang swerte na ganito, no? Siyempre, kasi po mahal tayo ni Lola. Siyempre naman. At sa sobrang pagmamahal niya sa atin, talagang hindi niya tayo kinalimutan, hindi ba? Nay, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin at pag-alaga sa amin ni Ira. Mahal na mahal po namin kayo. Magpakailanman. Ay, naku, tama na. Ay, naku, Merry Christmas! Alas 12 na. Alas 12 na ba? Alas 12 na nga! Merry Christmas! Love, Merry Christmas! I love you! Ay, pinakamasarap natin Pasko, di ba, anak? Opo. Oo, ang ganda ng mga... O, diba? Niluto ko yan, pati yan. Masarap to. Go, kain mo na yan. Marivic, kwento mo nga sa amin, ano bang feeling ng nananalo ng 1 million pesos? Ano, parang walang pakiramdam. Ha? Sobrang Nawala ka ng nervyos. pakiramdam? Opo. Pagkatapos mong nanalo? Opo. Ay, hindi ba ang ninenervous yung bago? Wala, hindi. Ikaw hindi gano'n, ninervous ka after. Opo. Arceli naman, bakit hindi mo naman nasagot yung tanong sa'yo? Kasi sa dami ng nanonood, iniisip ko, parang naandun yung isip ko sa kanila, baka matalo ako, baka mali yung sagot ko. Anong masasabi nyo doon sa mga, yung nais sumali pa? Oh, mauna ka, Araceli. Try lang nila, baka sakaling swertehin sila, sumali sila. Aha, oh. Joel, ikaw? Isipin nila na yung katuwaan lang, ganun. Ikaw naman, Marivic, anong ihahabilin mo sa mga nais na sumali? Ano po, tandaan lang po nilang lahat na habang may buhay, may pag-asa po. Makanta yan ng anak ko ah. Ang galing-galing mo naman ah. Uy, maraming salamat sa inyo ah. Thank you very much. At ako'y umaasa nga nakapulutan ng aral ang mga inilahad niyo sa aming kwento na inyong mga buhay. Maraming salamat and good luck ha. Good luck sa Salamat inyo. din po, Tita Mel, sa magpakailanman po sa GMA 7, tsaka po sa Itbulaga. Maraming salamat din po, Ate Mel. At syempre sa GMA 7, sa Magpakailanman, at syempre sa Itbulaga. Thank you very much. Maraming Thank you rin. salamat. Dahil na rin marahil sa kahirapan, marami sa ating mga kababayan ang umaasa na lang sa pakontes na gaya ng laban o bawi. Lakas loob nilang hinahamon ng tadhana upang makamit ang inaasam-asam na kaginhawahan sa buhay. Gaya ng ginawa ng mag-asawang Arceli at Joel at mag-inang Maria Victoria at Ira. Ngunit napatunayan din ng mga nagwagi sa laban o bawi na higit pa sa hinahangad na swerte, iba yung pagsisikap at pagpupunyagi pa rin ang kinakailangan upang magkaroon ng katuparan ang ating mga pangarap. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hinding